Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, Jimwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, galaw-galaw ha? Hello po sa ating mga nanonood dyan. 1 million viewers. Eme-eme lang, no? Please don't forget to subscribe to my channel, click your notification bell, and please like this video para hindi kayo mapaimburnal. Diwa, galaw-galaw, ayan. And thank you sa mga nag-like sa inyo. Maraming salamat po sa suporta nyo dito sa Parade of Beauty. At syempre para na rin updated kayo sa mga ganap ngayong taong ito sa mundo ng pageantry every day and night. Diba? Kamusta naman kayo? Magandang gabi sa inyong lahat again. Ayan. Ngayon nga ay nalalapit na ang Miss Universe Philippines 2025 bardagulan at kaya naman talaga ay kanya-kanyang pasabog na ang mga nakikita natin ngayon sa social media at talaga namang nakikita na natin ang mga galamay ng mga malalakas na kandidata ngayon sa ano ba, less than 80 candidates ngayong taon, di ba? Nakakaloka ito talaga namang puksaan kung puksaan, bardagulan kung bardagulan, dambahan kung dambahan, tulakan kung tulakan, tadyakan kung tadyakan, sikuhan kung sikuhan sa imbornal. Ang kaganapan ngayon sa Miss Universe Philippines, di ba? At ngayon nga, syempre, may mga pasabog ngayong araw na ito from Sultan Kudarat, di ba? Pero bago tayo magpunta dyan, umpisahan muna natin itong aking top 15 heavy favorites at the moment sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2025. Di ba? Malapit na yan. So sa 15 na sa Saturday na ang kanilang press presentation this coming Saturday. So, aabangan natin yan mga buweks, di ba? Okay, let's start dito sa aking top 15 or rank number 15. Walang iba kundi si Rachel or Richelle Hoco. Ayan, sino ba naman ang hindi nakakilala kay Miss Universe Philippines Oriental Mindoro, di ba? Nako, eto na, no? Ang sinasabi nila, handa na daw ba? Handa na daw ba ang suporta nyo? Ayan, mga kababayan ni Richelle Hoco ha, sa mga taga Oriental Mindoro dyan at ang mga OFWs from Dubai and UAE. Ayan ha, napaka-humble naman talaga nitong babaitang ito, no? At talaga namang kitang-kita mo sa mga galawan nito, sa kanyang mga pananalita, na mukhang mabait itong si girl, itong si candidate, no? Talaga namang kaya napukaw talaga ang damdamin ng ating mga kababayang Pilipino sa at saan mang sulok ng mundo, diwa. Simula nang nagsabi nga ito na lalaban siya sa Miss Universe Philippines ngayong taon at ire-represent niya ang Mindoro or Oriental Mindoro. Ayan. Nung una, tahimik siya. No? Nakikita ko, nung unang lumabas pa lang siya, actually, hindi ko siya kilala noon. So, yung lumabas lang ito sa social media, doon ko lang siya sinubukang kilalanin ng konting-konti. Unti-unti pala. So anyway, nung una tahimik siya pero ngayon unti-unti nang nagpaparamdam. Itong si Richelle Hoco talagang ay nako, kung makikita niyo yung styling niya ay pumapalo, nakakaloka. Hindi pa naman sa puntong ng lalamon pero nakikita ko na pumapalo siya. She's a content creator kung hindi pa kayo updated sa kanya. Ayan. Pero siyempre, eto ang tanong, makakatulong ba? Makakatulong ba kaya ang kanyang pagiging isang content creator sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines, di ba? So aabangan natin yan. Ang lakas ng suporta sa kanya, yung sinasabing lakas ng suporta sa kanya ng kanyang mga followers, sa kanyang social media, sa tingin nyo makakatulong kaya yon? So aabangan natin yan, we'll see, di ba? Eto lang 'no, sana maayos lang yung kanyang styling, sana magtuloy-tuloy. Sa ngayon nakikita ko, medyo maganda yung styling nitong si Richelle. Medyo nakikita ko, wow, sabi ko nung may nakita ko suot niyang evening gown, tapos yung mga naka-casual siya or kahit na yung pansimple lang, sabi ko ang ganda-ganda nitong batang ito. Sana yung styling niya, yung makeup niya, mas i-ano pa,
mas i-elevate pa ng konti yung kanyang makeup, yung makitaan natin na pang-ano siya, pang beauty queen material, gano'n, 'di ba? So, but anyway, hindi pa 100% ang nakikita kong sinasabing caliber na beauty queen material, pero nakikita ko itong si Richelle Hoco ay umaariba ng paunti-unti dito sa Miss Universe Philippines. Pasarela, konting polish pa, alam ko marami na siyang sinalihang laban sa kanyang, I don't know, siguro baranggayan or ibang basta gano'ng mga baranggayan, 'di ba? So, marami na siyang sinalihan at talaga namang humakot ng award ito at nakita ko pa sa kanyang vlog, nakakuha siya ng swimsuit competition ay swimsuit nakakuha siya ng swimsuit award, Best in Swimsuit Award o Jimwa. Kahit meron din siyang ano, Evening Gown Award, talaga namang pumapalo ang lola niyo. So, talagang aabangan natin itong si Richelle Hoco. Communication skills, okay lang naman. Sana mas ano pa, mas mag-training pa siya ng konti. Okay, dito naman tayo sa aking top 14, si Alessandra Eugenio from Miss Universe of Philippines Pasig. Ayan. To be honest, si Alessandra Eugenio, she's so gorgeous. Ang ganda ng beauty niya. Kumbaga nakikita ko na napaka... Okay, dito naman tayo sa aking top 14. Ayan si Alessandra Eugenio. O, di ba? Okay, dito naman tayo sa aking top 14, si Alessandra Eugenio. Ayan, Miss Universe of Philippines Pasig 2025. Talaga naman itong girl na ito, no, nung lumaban siya sa kanyang Miss Universe of Philippines Pasig, ay talaga namang napukaw din ang masa, ang puso ng mga masa, dahil ang ganda-ganda rin ito, no? She's so gorgeous, napaka-fresh ng kanyang face, talaga namang hindi mo maitatanggi yung kanyang ganda, di ba? Matangkad itong si candidate, panigurado ay talagang ay mag-stand out talaga ito mga buweks, no? Kasi yung mga matatangkad na ganyan, eh, parang yan ang hinahanap ngayon sa Miss Universe, di ba? Maganda ang styling nito, lalong-lalo na nung lumaban siya ng Miss Universe Philippines. Nakita natin yung kanyang styling, yung kanyang makeup, yung kanyang galawan. Palong-palo din naman talaga, di ba? Lalo na yung kanyang evening gown na talaga namang winner na winner. Pang winner talaga ang aurahan ng kanyang gown, di ba? Sa kanyang pasarela naman, konting polish pa, konting-konti lang, no? Okay na okay sa akin ang styling niya. Sana magtuloy-tuloy yan sa Miss Universe Philippines 2025 competition. Communication skills, I think okay lang. Konti pang training. So, go lang girl. Laban lang, Jiwa. Ito namang aking top 13, walang iba kundi si Karen Nicole Picio, Miss Universe of Philippines Iloilo. I like her beauty, maganda ito, nakikita ko na maganda talaga si Karen Nicole Picio. Pero kailangan lang talagang ayusin yung kanyang styling, ayan 'no. Kumbaga, makuha din sana yung tamang makeup, 'di ba, para sa kanyang face, para lumitaw naman talaga yung kanyang kalibre, yung real beauty niya, 'di ba? Para hindi siya magmukhang yung matured, 'di ba? Kasi kumbaga 'pag matured yung looks niya or yung styling niya, yung makeup niya, eh, parang nagiging tita-tita yung dating. So, sana mas makuha yung tamang makeup sa kanyang face para makita natin yung real beauty, yung fresh beauty, yung medyo bata-bata yung dating. Kasi bata pa ito, eh. Kaya lang sa kanyang mga styling at saka sa makeup niya, nagmumukha siyang matured. So, sana wag sayangin. So, ayun sa body naman, sana matone pa ang kanyang body, matoned ang kanyang body para alam mo yon mas maganda yung dating sa entablado, 'di ba? Sana ano 'yan, fitness training, ayan, sana ginagawa niya, 'no? Anyway, ayan, sa pasarela naman, okay naman yung pasarela niya, konting polish pa, ayan. Communication skills, ay day, mga buwegs. Kakatakutan mo din talaga itong babaitang ito, bumubula ang bunganga, ang ganda ng conviction, ang ganda ng bugahan, ang ganda nung pagkabuga niya 'no, sa kanyang mga sagutan. Very eloquent, very eloquent, very articulate. Talaga namang panalong-panalo din itong si Miss Universe of Philippines Iloilo. Aabangan ko rin 'yan. Ang aking top number 12 or top 12 'no, walang iba kundi si Zoe Honeyman o Jimwa, Quezon City Miss Universe of Philippines 2025. Marami pang hindi nakakakilala sa kanya 'no, kasi talagang nakita naman natin baguhan lang din naman ito, 'di ba?
Pero ito nga si Zoe, ayan, lumalaban na siya ng mga ibang pageants dati. Kaya nga lang, hindi siya kilala. So ngayon, mas makikilala na natin siya dito sa Miss Universe Philippines. She's a double major in business, in psychology, human resources. Bigatin ang kanyang credentials, di ba? And she's living the dream of her grandparent to a beauty queen. Ayan. Kasi pangarap ng kanyang grandparents na maging beauty queen siya. So ngayon, ayan, natupad na, di ba? I-represent niya ang Quezon City sa Miss Universe Philippines. Panalo yan. She's not new to the pageant scene. So, she's not new. Kumbaga, lumalaban-laban na rin ito dati. Pero, syempre, consider pa rin natin na baguhan siya sa Miss Universe Philippines, di ba? She's actually joined Miss Philippines Australia. Ayan, kababayan ko pala yan dito, di ba? Pero ngayon, she's carrying the sash of Miss Universe Philippines Quezon City. O, di ba? Talagang ganap na siyang beauty queen. O, di ba? She has this very positive and vibrant aura which I love mga buweks. Iba yung dating niya sa entablado. Iba yung glow niya pag nasisilayan ito ng mga spotlights. Di ba? Sana all. She idolized Catriona Gray. Of course, syempre Australian din yan at talaga namang sino ba namang hindi mag-idolize kay Catriona Gray, no? And Chelsea Manalo daw. Ayan, ina-idolize niya ang ating queen na si Chelsea Manalo, no? Ang ating Miss Universe Philippines 2024 and Miss Universe Asia, 'di ba? Miss Universe Asia 2024. Ayan. She is gorgeous and obviously very eloquent. Very articulate, ang ganda ng conviction sa kanyang bugahan. Kaya lang syempre, hindi lang yan ang kailangan. Syempre, kailangan din dyan yung relatability, di ba? Na sinasabi, kailangan relatable ka. Kasi kung buga ka lang ng buga, hindi ka naman relatable, hindi mabibilib sa'yo mga Pilipino. Alam niyo naman ang mga Pilipino, no? Mahilig sa mga kailangan nakaka-relate tayong ganyan-ganyan, di ba? Pag hindi kami naka-relate sa'yo, good luck, di ba? Charot. So, go lang, girl. She has a good communication skills, to be honest. Maganda ang bugahan nito. Pero sana yung kanyang pasarela, ma-polish pa ng konting-konti, di ba? Dito naman tayo sa aking top 11. Ayan, si Juliana Fresado. Ay, talaga naman itong babaeng ito. Miss Universe Philippines Iligan. Ayan, alam ko nakikita nyo na siya. Maganda ito. Napakagandang kandidata nito si Juliana. Nakakatuwa at saka mabait ito. Nakakausap ko siya, no? Siya lang naman ang mag-represent ng Iligan sa Miss Universe Philippines ngayong taon. To be honest, bet ko din itong girl na ito. Ang ganda ng batang ito. Ang ganda-ganda niya, bata pa, fresh din ito, plakadong-plakado, iba yung face card nito, nakakaloka. Hindi siya katangkaran pero bulabog ang beauty niya. Sa entablado, malakas ang dating niya, maganda yung aura niya, nakakatuwa. Anyway, first timer ang Iligan ngayon sa Miss Universe Philippines Diva, kung hindi ako nagkakamali. She has this beautiful smile and aura. Gustong-gusto ko yan sa kanya. Pasarela, konting polish pa, nakita ko yung mga galawan niya. Pero pagdating naman sa mga photos, at saka pagdating sa emotion, talagang maganda ito. Communication skills, okay lang din. Konting training pa, ayan. Anyway, dito tayo sa aking top 10. Walang iba kundi si Gabriela Carbello. Tama ba? Or Carballo, sorry. Si Gabriela or Gabby Carballo. Ayan, si Miss Universe Philippines Cebu City ang aking top 10. Ang ganda nito, no? Sa totoo lang nagagandahan ako dito. Kahit na sabihin natin may mga filters yung pictures niya, okay lang. Basta nagagandahan ako sa kanya. Iba yung dating niya sa akin kapag nakikita ko siya sa mga pictures, ganyan-ganyan, no? Anyway, to be honest, pangmalakasan talaga itong si Cebu City ngayon. Pangmalakasan. Every year, talaga naman ang Cebu nagpapadala ng mga pangmalakasang kandidata, di ba, sa national pageants. At ang Cebu nga ay maituturing nating powerhouse sa mundo ng pageantry sa Pilipinas, 'di ba? Kaya naman talaga ang Cebu ay hindi rin nagpapatumpik-tumpik every year, 'di ba? Talagang etong si Gabi or si Gabriela Carballo ay talaga namang pangmalakasan, high caliber, kahit na baguhan sa Miss Universe Philippines. Bumubula ang bunganga nito at hindi ito nagtitira ni abo, mga buwets. Susunugin ka talaga nito ng bonggang-bongga, alam mo yan, 'di ba?
Last December lang siya nakoronahan sa Miss Universe Philippines Cebu. Matangkad at doktora ito at kung hindi ako nagkakamali, laki ito sa Amerika o Jimbo kaya naman talagang magaling itong bumuga, maganda ang conviction at saka yung ano niya, yung pag-i-English-English niya, 'di ba, dudugo ang ilong mo talaga, charot. So ayun, bighatin ito, nakakalokang mga taga Cebu talaga 'no. Basta daw Cebuana, maganda daw, Jimbo, ayan. Bata pa itong si Gabby kung hindi ako nagkakamali, 25 years old lang siya, palung-palo din talaga ito. Winner itong si Cebu City para sa akin. Pasarela check, okey naman yung pasarela niya, siguro konting-konting polish lang pero okey-okey din naman. Communication skills, check. Talagang panalo ang communication skills nito, very eloquent, very articulate, and solid ang kanyang conviction. Ayan ang mga gustong-gusto ko. Ang akin naman top 9 ay walang iba kundi si Angela Norwilen Cabal. Ayan, 'di ba lagi ko nababanggit sa inyo 'yan. Ang ating Miss Universe Philippines 2025 from Tacloban. Ayan. Pasok sa inclusivity ito ni Halo, 'di ba? Sa mga pa-inclusivity ek-ek nila, 'di ba? Kasi she's a mother na and I think she's a teacher as well kung hindi ako nagkakamali 'no. Well, anyway, she's very gorgeous. Tuwing nakikita ko siya para siyang may aurahan ni Gabriela Isler, 'di ba, ang ating title holder na Miss Universe nung kasabayan ni ano, ni MJ Lastimosa nung 2014, ayan, kung hindi ako nagkakamali 'no. Yun yung napapansin ko sa kanya everytime na nakikita ko siya sa photo, sa kanyang mga galawan, parang sabi ko, "My God, ang ganda ng skin tone niya." Tapos yung beauty niya parang basta may ano, may resemblance kay Gabriela Isler, ayan. Parang puwede rin itong ano, matawag na Latina Slayer, 'di ba? Yung mga ganyan sa Hispano-Amerikana, kaya lang hindi na siya puwede doon, 'di ba? Yung mga skin tone na ganyan, yung mga beauty na ganyan, yung mga bugahang ganyan, palong-palo yan sa Heroina Hispano-Americana, 'di ba? Anyway, ayun nga, pasarela, konting polish lang 'no, and then communication skills. To be honest, maganda ang communication skills nitong girl na ito, itong si Miss Universe of Philippines Tacloban, Angela Norwilen Cabal. Gustong-gusto ko yung communication skills niya. Napakasimple lang, madali siyang intindihin, napaka-articulate, very eloquent, and then may conviction. Yan yung mga gustong-gusto kong bugahan ng mga kandidata, no? Ayoko yung mga paimburnal. Kahit na sobrang ganda ka pa, pero pag paimburnal ka, die. Sorry. Anyway, dito tayo kay Miss Universe Philippines Baguio. Ayan ang aking top 8, di ba? Si Gwendolyn Soriano. O di ba? Talaga naman itong mga taga Baguio ay isa ring maituturing no, sa mundo ng pageantry sa Pilipinas. Isa sa mga lugar sa Pilipinas na pwede nating ituring or itinuturing na nga na powerhouse, di ba? Sa mundo ng pageantry. Bakit? Siyempre every year na lang, my God, ang gaganda ng mga pinapadala nito, 'no? Ang ganda ng pinapadala ng Baguio, ng mga kandidata nila kahit saang national pageant sa Pilipinas. Kaya naman talagang hindi nawawala ang Baguio, 'di ba, sa sirkulasyon ng talagang pinakamalalakas at pinakamagagandang kandidata sa Pilipinas sa national pageant at umaabot pa nga ito pang-international bardagulan, 'di ba? Ayan, 'di ba? So, aabangan si Krishna Gravides, ayan lalaban yan sa Miss World na hanggang ngayon wala pa ngang date, 'di ba? Charot. Anyway, aabangan natin 'yan 'no. Tapos basta may mga lumaban internationally, taga Baguio, ngayon nga si Tara Valencia, lalaban 'yan ng supranational o Jimbo, saan ka pa. So, aabangan natin sa June na 'yan, tama ba? Sa June na 'yan, ayan, aabangan natin. Anyway, itong si Gwendolyn Soriano ay talaga namang maganda din itong si Baguio, aminin naman natin 'yan 'no. To be honest, yun nga tulad nga ng sinasabi ko magaganda talaga yung mga pinapadala ng mga kandidata 'no, ng mga kandidata from Baguio every year, lalong-lalo na sa Miss Universe Philippines. Nagkakatalo lang talaga pagdating sa communication skills. Alam naman natin 'yan, aminin natin 'yan 'no. So, nagkakatalo lang talaga pagdating sa communication skills pero sa ganda, sa face card ay talaga namang hindi mo maitatanggi ang mga pagmumukha nitong mga girls na ito, 'di ba? Etong si Miss Baguio or Miss Universe Philippines Baguio, Gwendolyn Soriano, ay
Hindi ko pa alam yung kanyang exact height, pero kung hindi ako nagkakamali siguro 5'7" to 5'8", gano'n. Yung mga naririnig-rinig ko, yung mga nababasa-basa ko, which is okay na yon, my God. Kumbaga sa ano nga, sa Binibining Pilipinas nga kung hindi ako nagkakamali, 'di ba, 5'6" yung kanilang height na hinahanap diyan at least, 'di ba? So, naniniwala ako 5'7", mataas na 'yan para sa isang babae, para sa isang kandidata. So, palong-palo din 'yan, 'no? So, walang tapon din ang Baguio, grabe mukhang mambubulabog din. Mambubulabog ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe Philippines 2025. Pasarela, konting polish lang talaga. Okay naman yung lakad niya sa Miss Universe Philippines Baguio. Konting-konting training pa, no? Konti na lang. Communication skills, okay din. Okay din yung communication skills niya. Anyway, dito naman tayo sa aking top 7. Walang iba kundi si Miss Universe of Philippines Bohol. Ayan. Si Tyra Goldman. O, di ba? Alam niyo naman si Tyra Goldman, syempre napanood niyo yan, yung laban niya, di ba? Sa ano, sa Miss Universe of Philippines Bohol ay talaga naman. Eto pa rin, no, isa sa mga powerhouse na lugar sa mundo ng pageantry dito sa Pilipinas, no, ang Bohol talaga naman. Ang Bohol ay lagi rin nagpapadala ng pangmalakasan, lalong-lalo na sa Miss Universe Philippines, 'di ba mga buweks? At ngayon nga ang pambato nila pagkatapos ni Pauline Amelings, ay naku alam niyo na, 'di ba? Anyway, eto na naman, isa na namang malakas from Bohol na si Tara Goldman. Ayan, no? Absolutely gorgeous itong si Tyra Goldman. Half Filipina American ang kalibre nito, di ba? Parang gusto ko yung mga ganyang beauty. Gustong-gusto ko talaga. Parang Parang I don't know, parang nararamdaman ko na medyo very, very light na hindi resemblance kay Catriona Gray, pero yung mga galawan niya, yung kung paano siya bumuga, yung boses niya, basta yung pagde-deliver niya ng words. Kalmado pero ang laman, 'di ba? Malaman ang bugahan nito. Gustong-gusto ko yung mga ganyan, 'no? Ibang nakikita ko dito kay Bohol, sa totoo lang 'no, nararamdaman ko manglalamon talaga ito sa Miss Universe of Philippines stage. Nakikita ko 'yan, 'no? Matangkad at siyempre bata pa, 'di ba? Maganda ang pasarela niya pero kalmahan lang ng konti, 'wag yung parang pang-MGI na. Alam ko kayang-kaya niya 'yan. Sana medyo mag-diet siya ng konti 'no, siguro fitness training. Hindi naman siya malaki, well malaking bulas siya na babae 'no, pero hindi naman siya majubis. Kumbaga yung kanyang mahaba yung ano niya, yung anong tawag dito, mahaba yung legs niya, maganda. Pero yung kanyang ano, hita 'no, medyo malalaki ng konti. So, medyo kailangan mag-diet ng konti kasi 'pag nakita natin ito na sobrang pumayat ay talaga naku, yung mga bias nito ay makikita niyo, ay talagang mag-i-stand out 'yan sa kompetisyon. Talagang manlalamon ng bonggang-bongga itong si Miss Universe of Philippines Bohol, 'no? Anyway, sa communication skills naman, bumubula talaga ang bunganga nito. Gustong-gusto ko yung kanyang mga bugahan. She's very eloquent, very articulate din, at saka may conviction. May feelings ng bonggang-bongga, makatotohanan. Hindi gawa-gawa, di ba? Charot. Anyway, definitely one of the front runners for this year's Miss Universe Philippines 2025, di ba? Anyway, dito naman tayo sa aking top 6, si Jarina Sandu. Ayan, Miss Universe Philippines Isabela. She's absolutely gorgeous. Alam nyo naman, di ba? Napanood nyo rin. Kung napanood nyo ang Miss Universe or Queen Isabella pala, ayan, no? Doon siya nanalo. Napakaganda nitong babaeng ito, no? Sana ayusin lang yung kanyang styling, yung talagang ilabas yung sarili niyang identity 'no, yung identity niya. Well, nung una, siyempre sinasabi na hype siya, kamukha siya ni Harna Sandu, ni Atisa Manalo, but ngayon, to be honest, may mga nakikita akong pictures, may mga nakikita akong videos ni Jarina, talagang parang lumilihis siya unti-unti dun. Sana magtuloy-tuloy 'yan 'no, kasi ang pangit naman kung mai-stuck siya sa pagiging, let's say, kamukha ni Harna Sandu or ni Atisa Manalo, parang doon lang siya naha-hype 'no, hindi yung kanyang sariling identity. I don't think it's gonna work kung ganyan, 'di ba? Siyempre ayaw ng Miss Universe Philippines sa mga ganyan-ganyan. Gusto nila yung may originality ka, 'di ba? So sana magtuloy-tuloy yung ganyan. Tapos dati nakikita ko yung mga pictures niya, yung mga videos niya puro side view, parang hina-highlight talaga yung side niya.
Pero ngayon nakikita natin na talagang harap-harapan ang mga bugahan ng beauty nitong si Jarina, 'di ba? Talagang ipinapakita niya ang kanyang beauty ng harap-harapan na at natutuwa din naman ako diyaan, 'di ba? So sana 'wag lang siyang ma-hype dahil may kamukha lang siyang mga beauty queens. Sana mas ma-hype siya dahil meron siyang sariling identity at yun sana yung talagang tumatak at makita ng mga pageant lovers sa Philippines, 'di ba? Kasi kung dahil lang diyan, eh, baka diyan pa siya mapaimburnal sa sinasabing mga kamukha niya, 'di ba? Anyway, ayun, naniniwala ako na she's so gorgeous without even comparing to the other queens. Talagang maganda itong si Jarina, no? Sa pasarela niya, I think yan ang kailangan niyang tutukan, especially yung kanyang body, no? Kailangan siguro yung fitness training and then of course hindi na mag-diet kasi payat na ito, eh. Yung para lang ma-tone yung kanyang muscles, ayan, 'no, kasi parang hindi pang pageant ang kanyang body, ayan. So sana mag-fitness training siya. Communication skills, okay din naman. Well, actually, she's so witty doon sa ano ba yun, hindi Miss Philippines yun or Miss Universe Philippines. Doon sa Queen Isabella, she's very witty ang kanyang mga bugahan doon and I love that, 'di ba? Parang si Atisa Manalo, very witty. Anyway, dito naman tayo sa aking top 5. Ayan, handa na ba kayo? Di ba? Anyway, mga Bwex, ayan ang ating top 10, di ba? Sa ating top 15 favorites. Ngayon naman ay dumako na tayo. Dumako talaga. Dumako na tayo dito sa aking top 5, di ba? Ang aking top 5 ay walang iba kundi si Miss Universe Philippines Taguig. Ayan, si Katrina Legado ay talaga namang nagbabalik itong babaitang ito, di ba? Para mag-revenge daw, o di ba? Well, alam ko naman kilala niyo na siya, no? Veterana ito. Veteranang-veterana si Katrina Legado at alam niya ng lahat. Sumabak na ito sa Miss Universe Philippines 2022. Second runner-up lang naman siya dyan, di ba? Fifth runner-up in Reina Hispano Americana 2019. At ngayon nga ay nagbabalik to represent once again naman talaga, no? Dito sa Miss Universe of Philippines 2025, ang Taguig, di ba? Talagang love na love niya ang Taguig at love na love din siya naman ng mga Taguig, di ba? Nakakatuwa yan. Face card at talaga namang magandang styling nito. Kitang-kita naman natin sa kanyang press conference, di ba? Sa kanyang sashing ceremony. Talagang ang ganda ng kanyang Filipiniana, modern Filipiniana or red modern Filipiniana na kasuotan doon, di ba? Bagay na bagay sa kanya, palong-palo siya doon. Napaka-elegante ng kanyang datingan, very classy, 'di ba? Panalong-panalo. I love her beauty, to be honest, kasi lalong-lalo na yung kanyang skin tone, tapos yung beauty niya talagang Pinay na Pinay, 'no? Gustong-gusto ko yung mga ganyan. So sa pasarela, konting polish lang, to be honest, ha. Eto, honest ano lang 'to, opinion lang 'to, kailangan ma-polish yung kanyang pasarela. Okay naman siya maglakad pero yung last Miss Universe Philippines niya, kasi medyo mabigat tignan yung pasarela niya. Parang natatandaan niyo yung kay VVV, parang gano'n yung dating, 'no? So sana maayos pa 'yan. Anyway, communication skills ni Katrina Ligado, ito dapat talaga sa tingin ko ang kailangan niya talagang tutukan. Dito ako kinakabahan sa kanya, mga Bwex, 'no? But anyway, she's so gorgeous, maganda yung kanyang makinarya, aabangan natin kung ano yung kanyang backstory na ibubuga at kanyang mga galawan at laban dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon. Anyway, dito tayo sa aking top 4 candidate. Walang iba kundi si Iliana Marie Aduana, Miss Universe Philippines Siniloan Laguna 2025. Ang haba naman. Anyway, mahilig lang naman ako sa mga haba din naman. Jiwa, charot! Anyway, eto na nga, no. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Iliana Marie Aduana, di ba? Siyempre, maganda at sobrang puti nitong si candidate, di ba? Walking ring light nga kung sabihin nila, di ba? Or ika nga nila, talaga naman. Kahit na walang spotlights, talagang lumiliwanag ang buhay, di ba? Lalo na kapag natutukan ito ng spotlight, ay talaga namang nakakasilaw ang kanyang kaputian, talaga namang nag-i-stand out siya dyan. Anyway, title holder ng Miss Fit Philippines 2021, Miss Earth Philippines 2023,
at Miss Earth or Miss Earth Philippines, tama ba? 2023 at Miss Earth Air 2024. And of course, nagbinibining Pilipinas din siya. At now, eto na, no? Miss Universe Philippines 2025 contender, di ba? Saan ka pa talaga namang pinakinggan niya, no? Pinagbigyan niya ang kanyang mga supporters, pageant fans na mag-join nga dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon. Kasi ayan, no? Kumbaga, navuvulok na yung paghihintay ng mga pageant fans sa kanya. Kaya naman, ayan ngayon, inihain niya na, inilatag na niya ang kanyang buong pagkatao at kaluluwa para sa inyo dito sa Miss Universe Philippines, di ba? Ayan, eto nga ang sinasabi nila, no? Siya na daw ba kaya ang babasag ng sumpa, di ba? Na hindi daw nananalo sa Miss Universe Philippines kapag galing na ito ng binibining Pilipinas, di ba? Well, we'll see. Malay nyo, siya na nga talaga, di ba? Pero hindi ako naniniwala sa mga sumpa-sumpa na yan, mga Bwex. Hindi ako naniniwala. Tingin ko kung deserving talaga manalo at destiny mo yan, kahit saang national pageant ka pa sa Pilipinas galing, hindi ka ipapaimburnal ng Miss Universe of Philippines Organization. Kasi sila Mama Chona, sila Mama Voltaire, sila Shamsi Supsup, alam ko, naniniwala ako na bihasa na sila sa pagpili ng tamang kandidata para isabak natin sa Miss Universe every year. So, tiwala ako sa kanila. Anyway, ayan, titignan natin kung totoo ba na siya na ang babasag ng sumpa, no? So, ayan. Hindi katangkaran si Iliana Marie Aduana. Kung hindi ako nagkakamali, siguro 5'6 din or 5'8. Pero okay lang naman yan. Yung height naman parang okay-okay yan sa ano. Kumbaga okay na yan being a Filipina beauty queen, di ba? Okay na yan. At saka marami na napatunayan itong si Iliana Marie Aduana. Kumbaga very high caliber na maikukonsider itong si Iliana. Maganda ang pasarela ni Iliana Marie Aduana pero marami nagsasabi na pang MGI daw ang kanyang pasarela. Pero titignan pa rin natin yan. Malay mo sa Miss Universe Philippines, kalmado na siya. Katulad nga naman nakikita natin ngayon, no? Sa social media niya, talagang kinakalmahan ni Iliana Marie Aduana at nakikinig naman sa kanya ang kanyang team. Gustong-gusto ko yan, no? Maganda ang pasarela niya. Sana lang, yun nga, kalmahan, no? Para plakado para sa Miss Universe Philippines. Ayan. Communication skills, no doubt. Iliana Marie Aduana, very articulate, very eloquent, may conviction, ang ganda ng bugahan nito, bumubula ang bunganga, di ba? Pero ito lang mga Bwex, no? Sana mas tutukan niya sana ang pagsagot sa Q&A, lalong-lalo na ngayon dito sa Miss Universe Philippines. We all know na Iliana Marie Aduana is very intelligent. Alam na natin yan. Wala na siyang dapat pampatunayan. Kumbaga noon-noon pa sa Binibining Pilipinas pa lang, alam na natin yan. Or sa Miss Fit Philippines pa lang, alam na natin yan, no? Kumbaga, sana sa Q&A, yung mga bugahan niya doon, ngayon, no, sa Miss Universe Philippines, sana hindi naman ganun kahaba. Okay lang siguro sa mga ambush interviews, pero pagdating na sa finals, no, ng Miss Universe Philippines, sana hindi naman kailangang mahabang-mahaba, di ba? Wag na sanang ano, pahabain ng bonggang-bongga. And I believe kaya niya yan, no? Mas maganda kasi yung short lang but on point ang bugahan, 'di ba? At relatable, 'di ba? Kasi ang relatability talaga napaka-importante 'yan. Tapos yung paggamit ng mga highfalutin words, tapos yung vocabulary words, mga ganyan-ganyan. Sana kalmahan lang, no? All in all, Iliana Marie Aduana, definitely one of the top contenders dito sa Miss Universe Philippines 2025. Anyway, ang aking top 3, walang iba kundi si Miss Universe Philippines Laguna. O di ba, magkasunod pa sila. Si Eloisa Hawod. O di ba, akala ko nga dati, Jauud. Jauud talaga. So, si Eloisa Hawod ay talaga namang katulad din ni Jarina Sandu ay half Indian, half Filipina ito. Ayan, no? So, eto, sino ba namang hindi nakakakilala kay Eloy Sahawood, 'di ba? My gosh, ang ingay-ingay niya sa social media since nanalo siya sa Miss Universe of Philippines Laguna, 'di ba? Maganda at matangkad si Eloisa. Ang beauty nito, ang face card nito ay talaga namang nanlalamon din, 'di ba? Sa entablado, fresh beauty at bata pa, 'di ba? Maganda din ang styling ni Eloisa. Sa totoo lang, maganda yung styling niya. Nagagandahan ako sa mga kanyang mga pinapakita sa social media niya, yung Miss Universe Philippines Laguna,
Yung organization na yan, talaga namang kitang-kita natin na hindi pinapabayaan ang kanilang mga representatives ngayong taon dito sa Miss Universe Philippines. Ang sabi nga nila Laguna naman. So titignan natin kung talagang papalo ang Laguna ngayong taon sa Miss Universe Philippines, no? Filipina Indian Beauty, tulad nga ng sinabi ko sa inyong kanina, half-fish siya. So ayun, pasarela, konting polish pa. Sana yung mas buhay ang galawan, 'di ba? Yung makikita natin yung gigil factor, yung uhaw factor sa stage, 'di ba? At hindi yung katulad nung pasarela niya sa sa Miss Universe Philippines Laguna na medyo malamya siya doon. But anyway, aabangan natin itong si candidate. Communication skills, dapat niya talaga itong tutukan mga buweks. Tingin ko talaga kailangan niya itong tutukan ng matindi. Kasi namarkahan na nga siya na isa siyang pageant patty, 'di ba? So yung mga bugahan niya namarkahan as pageant patty, 'di ba? Lalo na nung Miss Universe Philippines Laguna and of course, yung kanilang press conference nung crowning ceremony ba yon ni Iliana Marie Aduana just recently, no, last week, ayan. So sana ano pa mahasa pa ang kanyang bugahan. Pero para sa akin, wala namang masyadong problema diyan. Basta kung rehearse, punchline, pageant patty, or whatsoever, mga memorize, ganyan-ganyan, okay lang basta maganda lang yung pagkaka-deliver ng words, pagkaka-deliver ng mga bugahan, and sounds natural, di ba? Mas maganda yung ganon. But anyway, dito na tayo sa aking top 2. Walang iba kundi si Miss Universe Philippines Muntinlupa. Ayan si Winwin Marquez. Ayan, di ba? Ang mga Marquez naman talaga ay laman na sa mundo ng pageantry at talagang hindi nagpapaawat itong mga ito pagdating sa beauty pageants, di ba? Kailangan ko pa ba i-introduce si Winwin Marquez sa inyo? Siyempre hindi na, di ba? High caliber veteran itong si Winwin Marquez. As in certified high caliber veteran. Artista, ina, may asawa at pamilya, di ba? Pasok na pasok sa inclusion ni Haluda Universe, di ba? Lumaban sa Binibining Pilipinas noong 2015. Hindi pinalad, pero ito mga buweks, no? Kauna-unahang Pilipina na nanalo sa Reina Hispano-Americana noong 2017 lang naman, di ba? Ayan, nakakaloka itong si Winwin. Ako, pag na, ano ko ito, pag na sisipat-sipat ko sa kanya mga galawan sa social media, ay talaga namang kinikilabutan ako mga buweks. Talagang pangmalakasan na itong si Winwin Marquez. Mas gusto ko ang beauty niya ngayon, itong si Winwin, sa totoo lang, no? Mas, kumbaga, mas hubog yung kanyang beauty ngayon. Ang ganda niya. Nagagandahan ako sa kanya. And I'm pretty sure mas maganda pa ito sa personal. Tingin ko napakalakas niya talaga, no? Hindi siya Diyosahan, pero win-win. Winwin Marquez is Winwin Marquez. Hindi siya Diyosahan, pero malakas ang karisma niya at talaga namang certified na palaban at Latina Slayer nga, diba? So, na-proven niya na yan. Na-proven talaga. Na-prove niya na yan, no? So, proven na yan. Maganda at on point ang styling, lalong-lalo na pagdating sa kanyang platform, 'di ba? Yung mga pananamit niya talagang tumetema kung ano yung kanyang advocacy, yung kanyang platform, kung ano yung kanyang pinaglalaban at maganda yung ganyang galawan, 'di ba? Maganda ang backstory ni Winwin Marquez. Talaga namang excited akong marinig, makita, mapanood ang kanyang backstory. Talagang tingin ko, talagang malaman na malaman ito. Siyempre, ang dami niya ng pinagdaanan sa buhay, so talagang aabangan mo, 'di ba? Lalo na may pangalan ito, 'di ba? So parang may isip mo, oh my God, Winwin Marquez, ano bang hindi pa namin alam sa'yo? So talagang kaabang-abang yung paghihintay natin, no? Siyempre hihintayin natin yung her story. So aabangan natin 'yan, no? At isa sa Winwin Marquez na talagang tinututukan ko rin, ayan. Bulabog ang pasarela nito. Alam naman natin 'yan, no? Sa Reina Hispano-Americana pa lang, kaya nga siyempre nabansagan 'yan as Latina Slayer dahil sa ipinakita niyang laban sa Reina Hispano-Americana. So talagang aabangan natin itong sa Winwin Marquez. Communication skills, of course, definitely very eloquent, very articulate, maganda ang conviction, and of course, ito pang pinaka-importante, very relatable, di ba? So, win-win situation siya dyan, di ba? Sabi nga nila win-win for the win, o di ba? So, titignan natin kung magkakatotoo yan. Anyway, mga Bwex, bago ko sabihin ang aking
number one or top one sa inyo, no? Maraming salamat sa ating mga subscribers dito sa Parade of Beauty. And of course, sa ating mga new subscribers, welcome to Parade of Beauty. And please, like this video. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo dito sa aking mumunting channel sa mundo ng pageantry. Di ba? Anyway, ngayong gabi ay talaga naman bumulabog at nambulabog. Ayan, no? Sa Miss Universe Philippines 2025. Ayan, ha? Ang announcement ng Sultan Kudarat. Ayan. Walang iba ang ating Miss Universe of Philippines 2025 to represent Sultan Kudarat. Di ba? Walang iba kundi si Chelsea Fernandez, di ba? Parang nung nakaraang araw lang, kausap ko ito, nahihiya lang akong tanungin siya na, lalaban ka ba this year? Although, ramdam ko naman na, kasi nga ang ingay-ingay sa social media. Wala akong source, pero syempre ang ingay-ingay sa social media, ayan, inaamin ko na inaamin ko na wala akong source. Hindi katulad ng iba dyan na nagpapanggap kunyari may source, ganyan-ganyan, eme-eme, di ba? Charot, huwag nyo nga akong charotin, di ba? So ayun, eme-eme may source pero tanungin mo sino, wala ang maibuga, di ba? Chari-charito may source. Pweh! Charot! Anyway, eto na nga no, nakakaloka ito. Charot-charot lang. Anyway, Miss Universe of Philippines Sultan Kudarat 2025, Chelsea Fernandez. Ayan, nakakaloka ito. One word, Diyosahan. Napakaganda. Grabe ang face card. Wala akong masabi dito sa babaeng ito, no? Napakabait. Napakabait kausap, napakamagalang, napaka-humble, wala na akong masabi, no? Maituturing din si Chelsea Fernandez as isa sa pinaka or pangmalakasang pageant or beauty queen, no, sa mundo ng pageantry. Ayan, or pageant veteran, 'di ba, sa Pilipinas. Napakaganda ng batang ito at napakabait nito talaga, sobra, no? Tuwing kausap ko siya, napakamagalang, kahit nung last year pa 'no, na hindi pa siya lalaban ng hindi pa umiingay sa social media na lalaban siya ng Miss Universe Philippines. Hindi katulad ng iba diyan, bait-baitan kunyari kasi nga siyempre may pageant na sasalihan, pero after ng pageant tapos na, 'di ba? Pero ito kahit noon-noon pa nakakausap ko siya, napakagalang nitong si girl. At saka to be honest, yung following ko pa lang sa Instagram, kumbaga parang siguro, parang ano pa lang yan, less than 10,000, ayan, followers sa Instagram. Pero finalo niya ako. May pinost lang ako ng isang photo niya na collage, 'no, hindi naman siya naka-tag. And then ayun, finalo niya na ako and then nag-follow back ako sa kanya. So tuwang-tuwa naman ako nun. Parang iniisip ko, sino ba naman ako, 'di ba? So nung time na yon hindi pa ako vlogger, hindi pa ako pageant enthusiast sa YouTube. So nag-a-upload at upload lang ako for katuwaan lang. So finalo ako ng isang Chelsea Fernandez. So medyo matagal-tagal na yung aming friendship sa Instagram at least, no? So ayun, nakakatuwa lang yun, napakabait, no? Hindi maarte, basta makikita mo naman sa itsura, 'di ba? Bukod sa maganda, mabait, 'di ba? So gustong-gusto ko yung mga ganyan. But anyway, ayan, tulad nga ng sinabi ko, maituturing natin siya sa isa sa pinakamalakas or pangmalakasang pageant veteran sa mundo ng pageantry sa Pilipinas. Hindi nga lang sa Pilipinas, 'di ba? Internationally din, ayan. Napakaganda ng batang ito at napakabait. Tulad nga ng sinabi ko kanina, I'm so glad na bumalik siya ngayon para ituloy ang kanyang laban na talaga naman alam naman nating lahat na udlot dito sa laban niya dapat sa kasanggayahan, 'di ba? Kasi syempre may nangyari naman doon. So we respect that, no? Matagal ko nang inaabangan ang pagbabalik niya, kaya sobrang tuwan-tuwa naman ako ngayon dahil nga syempre siya ang magre-represent ng Sultan Kudarat sa Miss Universe Philippines. Maganda ang fighting form ni Chelsea Fernandez ngayon, to be honest. Parang ang hindi siya tumaba kahit na nung lumaban siya ng Miss Universe or hindi Miss Universe, Binibining Pilipinas pala. Ayan, lumaban siya ng Binibining Pilipinas, nag-international pageant na siya, pero hindi ito tumataba. Ang ganda nung disiplina niya sa sarili, no? Talagang hindi niya pinapabayaan ang kanyang beautiful figure. So nakakatuwa 'yan, no? To be honest, palaban din talaga ito sa rampahan at kudaan si Chelsea Fernandez, 'no? Alam naman natin, nakita naman natin yung laban niya sa Binibining Pilipinas, 'di ba? Binibining Pilipinas Globe 2022, winner, 'di ba? Nanalo siya diyan. Winner siya as Binibining Pilipinas Globe 2022. She represented the Philippines in Miss Globe 2022 at
finalist siya doon, 'di ba? Kumbaga hindi man siya nag-penetrate sa pinakamataas na ranking, pero siyempre kahit papaano hindi siya napaimburnal kasi nakapasok siya ng top 20 kung hindi ako nagkakamali, ayan. So maganda ang styling at malakas ang makinarya, lalong-lalo na ngayon. Etong si Chelsea Fernandez representing, alam naman natin, Sultan Kudarat, 'di ba? Bigatin 'yan, my gosh. 'Di ba kung hindi niyo nakakalimutan, no, nung last year nag-host ang Sultan Kudarat ng Miss Universe Philippines 2024, 'di ba? So ilang linggo sila doon, ang daming kaganapan doon, doon din ginanap yung costume competition at nakita naman natin yung staging nila, yung production nila, yung video nila, quality ng video nila, 'di ba? Yung pa-live nila, ang ganda, 'di ba? Panalong-panalo at siyempre, 'di ba, kung hindi ako nagkakamali, yung mayor diyaan ay nagbigay ng 50,000 pesos kada kandidata, 'di ba? Talagang bigatin, sana all nabibigyan, 'di ba? Malaking pera din 'yan. Malaking tulong 'yan para sa mga candidates, no? Anyway, maganda ang pasarela nitong si Chelsea Fernandez. Alam naman natin tumatak ang kanyang red lips at aurahan sa swimsuit competition ng Binibining Pilipinas. Ganon din sa kanyang evening gown, 'di ba? Kanyang ano doon, kanyang rampahan. Kumbaga, siyempre, alam na natin nga yung kanyang pasarela, pero siyempre, Chelsea Fernandez 'yan, aabangan pa rin natin yung kanyang mga makabagong pasabog, 'di ba? Kanyang pasasabugin dito sa entablado na Miss Universe Philippines, 'no? So wait na lang tayo diyan. Abangan natin kung ano yung magiging rampahan niya ngayon. Na-excite ako diyan, 'no? Maganda din ang kanyang communication skills, very eloquent, very articulate, relatable. Yan ang pinakaimportante at of course, may conviction. Gustong-gusto ko yung mga ganyan, 'di ba? Chelsea Fernandez, oh my God, mga buweks, ito lang masasabi ko na, Chelsea Fernandez is definitely an epitome of elegance. Di ba, winner? Pangmalakasan, pangtapat sa mga dilulong syupit bahay natin dyan sa Tabi-Tabi, di ba? Lalong-lalo na sa mga lachik. Sa mga lachik dyan, di ba? Sa mga Latin Americans candidates, di ba? Sa Miss Universe 2025 in Thailand, di ba? Winner talaga itong si Chelsea Fernandez. Kaya naman talagang siya ang aking number one ngayon, di ba? Ngayon lang naman. So titignan natin syempre every week, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, every week, every day, every minute of every hour, di ba? Nag-iiba-iba. Siyempre, depende yan sa kanilang galawan, sa kanilang styling, sa kanilang bugahan, di ba? So, aabangan natin lahat ng kandidata ngayon sa Miss Universe Philippines, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabing ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahin. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!